Una sa lahat, kaliwat ka ng disgrasyang nasa pool sa video. Tricycle, inararaw ng ambulansya sa Camarines Norte. Maglola patay. Habang motorsiklong may dalawang sakay sa Cebu City, tumilapon ng bumangga sa bakal. Ang buong detalye ng mga aksidente yan at iba pang disgrasya, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Tatlong bangkay hinukay sa sementero sa Laurel, Batangas. Inaalam pa kung yan ba ang mga nawawalang sabongero. Impeachment trial ni VP Sara Duterte, posible raw simulan sa August 4. Pagkakaabsuelto kay mamamayang Liberal Congresswoman Laila de Lima para sa kasong may kinalaman sa droga, formal lang pinababaliktad ng DOJ prosecutor sa korte. Bakit daw pinaniwalaan agad ang binawing testimonya? Kalahating milyong pisong halaga ng mga alahas na naiwan sa NAIA Terminal 3, pinag-interesan umano ng mga airport personnel. Ilang barangay sa Cebu City, binulagan ng hanggang dibdib na bahang dala ng habagat. Bagyong Krising naman, may tsansa pang maging severe tropical storm. Posibleng palakasin ang habagat. At iba ang ora ng comeback ng Four of Spades kasama si Unique. Tatlong bangkay ang hinukay sa isang sementeryo sa Laurel, Batangas. Bukod kasi sa Taal Lake, hinihinalang dyan inilibing ang ilan sa mga nawawalang sabongero. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa pampublikong sementeryong ito sa Laurel, Batangas, 5 oras naghukay para mahanap ang tatlong bangkay. Susuriin kung sila ba ay kabilang sa mga nawawalang sabongero. Iniutos ng Department of Justice ang paghukay. Basta ngayon, we're reviewing the other people who were found that were buried. Pinalilibing ng pulisya pag wala nag-claim sa funeraria. So pinapa-exhume natin ngayon. Base sa impormasyong nakalap ng News 5, magkakahiwalay na taon inilibing ang mga nahukay na bangkay. Nakuha raw ang mga lalaking yan sa iba't ibang bulubundukin sa Laurel. Ayon naman sa sepulturero ng naturang sementeryo, nire-reply sa akin na kayo mag-ready maghukay. Tapos pag pinakahukay, sasabihin na idadali na dito. Hindi ko naman na itatanong kung saan nakuha, tagatanggap lang ako. Susubukan pa nating kunan ng pahayag ang Batangas Police para sa karagdagang detalye. Kanina, kinukumpleto na ng mga otoridad ang pagsuyod sa first quadrant ng Taal Lake. Nakatulong daw sa pagpapabilis ng scanning sa lakebed ay yung Remote Operated Vehicle o ROV na 2 araw ng gamit ng diving team. Pero puro burak at basura ang nakukuha nila. Wala pang kahit anong substantial o may kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Bukas nakatakda namang suyurin ng second quadrant. Nakapulong na rin ni Secretary Remulla ang ilang kinatawan ng Japanese Embassy. Hihingi ng tulong ang DOJ para sa gagawing DNA matching ng mga makukuhang bangkay sa Taal Lake at iba pang lugar na posibleng pinagdalhan ng mga nawawalang sabongero. Although we have a very competent crime lab in a police crime lab and an NBI crime lab capable of looking at DNA, we're looking at the best possible persons who can help us also. Kasi this is not an easy task. We need all the help that we can get. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ready at gusto na raw talaga sagutin ni VP Sara Duterte ang kanyang impeachment case. Kaugnay niyan, posibleng sa August 4 na raw muling mag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Dapat daw sagutin mismo ni Vice President Sara Duterte ang reklamong impeachment laban sa kanya. Base yan sa SWS survey na kinumisyon ng Stratbase kung saan 66% sa mga Pinoy ang sang-ayon na dapat harapin ng bise ang reklamo. Handa nga ba yan si VP Sara? The Vice President is ready. She's been saying that. And she's eager to be able to present her case or her evidence in the impeachment court so that once and for all doubts cast on her will go away.
Tingin naman ng ilang kongresista, patunay ang bagong survey na tama lang ang paghahain nila ng impeachment case laban kay VP Sara. Habang tumatagal daw kasi ang paggulong ng impeachment trial ay lalo lang naiinip ang taong bayan. Katunayan, maging ang mga taga Mindanao na balwarte ng mga Duterte ay tila naiinip na rin. Majority kasi roon o 55% ay sang-ayon din na dapat magpaliwanag si VP Sara tungkol sa kanyang impeachment case. Nagpapatunay po ito na we are on the right track. What we did was actually to serve not any particular political agenda, but for the interest of the nation. And the people understood that message. I feel that the people are with us in holding public officials accountable to their actions. Ang dapat mangibabaw dito ay ano ba yung utos ng ating saligang batas? At sa akin, malinaw yon. Conduct the trial now. Kahit nga si Senator Raffy Tulfo na isa sa mga senator judges, gustong matuloy ang trial para raw magkaalaman na. Ayoko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Paano niya masasabi sa taong bayan na inosente siya, na lahat yan ay puro katang-isip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial? Ayon naman kay Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva, posibleng sa August 4 na mag-reconvene ang impeachment court. Isasabay na raw riyan ang oath-taking ng mga senator judges ng 20th Congress at ang paghaharap ng prosekusyon at defense team. Wala pa namang definite na schedule doon, pero yun yung nakikita namin sa mga pag-uusap. Sa kabilang banda, iginiit naman ng tagapagsalita ng bise, sakaling magdesisyon ang Korte Suprema na hindi ituloy ang trial, laking tipid daw ito para sa bansa. We'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people, of money on the trial that is technically defective from the beginning. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nag-simulation exercise ang PNP para sa kanilang 5-minute response policy. Para mas maging epektibo, target na gawing unified o iisa ang paggamit ng 911 calls sa buong bansa. Nasa Frontline na balitang yan si Kari Cator. Nasa gitna ng simulation exercise ang mga pulis sa 911 emergency response sa PNP Command Center sa Camp Crame nang biglang may nagpasaklolo mula sa Panabo, Davao del Norte. Ilang saglit lang, kita sa live feed na natuntun na ng mga pulis ang lugar na tinukoy sa sumbong. Nagkahabulan hanggang sa mahuli ang isang lalaki. Live pinapanood natin, aresto sa Panabo, Davao del Norte. Mukhang nakakuha ng drugs at ng 2 baril ang ating mga pulis. Ganyan kabilis ang responding gusto ng pulisya. Nag-demo rin si PNP Chief General Nicolas Torre ng 5-minute response kay Interior Secretary John Vic Remulla kasama ang News 5. Ang standard namin dyan, 3. Dapat masagot yan. 1 lang. Testing lang po ng 911 with Chief PNP Torre po. Ma'am, Tarlac City Police po ito, ma'am. Hindi rin umabot ng 5 minuto bago marating ng mga pulis ang kunwaring sinaklolohan sa Tarlac City. Ayon sa DILG, magkakaroon na sila ng bagong sistema sa Agosto para mapadali ang pagsunod sa 5-minute response. Magiging unified o isahan na raw ang lahat ng 911 calls sa buong bansa. Sa ngayon kasi may kanya-kanyang hotline pa ang higit 30 LGU. Nakakuha na raw ang PNP ng technology provider para sa gagawing integration sa halagang 1.4 billion pesos. So we're getting the latest generation in the world and we hope to install fully integrated in the Philippines by within 1 year. Magiging language sensitive na rin daw ang 911. So kung tatawag ka galing Pampanga, Kapampangan ang sasagot sa'yo. Kung tatawag ka galing Ilocos, Ilocano ang sasagot. Kung galing Cebu, Bisaya ang sasagot sa'yo. So naka-geofence na tatawag na yan. May babala naman si Remulla sa mga prank caller. May geolocator kasi lahat ng tatawag eh. So kung tumawag ka at prank call ka, within 5 minutes mahuhuli ka rin. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5.
Naghain ng motion for reconsideration ang DOJ Panel of Prosecutors para pabaliktarin ang pagpapawalang sala kay mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila de Lima sa isa niyang drug case. Git ng prosecutors, masyadong nagbase at pinaniwalaan agad ng Muntinlupa City RTC Branch 204 ang binawing testimonya noon ng dating witness sa kaso na si former Bucor Chief Rafael Ragos. Bigo rin daw si Ragos na makapagpakita ng ebidensya na tinakot siya para maging isang witness laban kay de Lima. Bulto naman ng kongresista, nakakagalit na raw ang ginagawa sa kanya matapos siyang makulong ng halos 7 taon. Nitong Hunyo lamang ng pagtibay ng Muntinlupa Court ang pagpapawalang sala kay de Lima kasunod ng pag-remand ng Court of Appeal sa kaso. Pinag-aaralan naman ng kapo ni de Lima na magsampa ng reklamo laban sa mga state prosecutors. I think this is already an abuse of the justice system as they have done in the last 8 years. Ito na ang pinakamahal na frame-up sa Philippine history at kailangan na sigurong singilin itong panel of prosecutors. At kung po ng balitang yan, makakausap po natin si Attorney Domingo Cayosa na dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines o yung IBP. Maraming salamat for joining us, Attorney Cayosa. Good evening, Ed, at magandang gabi sa nakikinig at nanonood sa inyo. Thank you, sir, for joining us tonight. Sir, ang sinasabi ng prosecutors, the court, the RTC, placed too much weight on the recantation of Rafael Ragos. Although I'm also wondering, didn't the prosecutors themselves as well place the greatest weight on the original testimony of the same person? So how does that apply po? Well, Ragos was supposed to be the key witness of the prosecution, but now they say that they presented other witnesses and then other pieces of evidence that might be sufficient to convict now Congresswoman de Lima. That's the claim now. Secondly, they question the lack of clarity as to what portion of the recantation of Ragos affected what element of the crime. Because, well, they have a reason for doing that because a court or a judge cannot just say there's no sufficient proof. He or she has to explain why that is so. Thirdly, it is also settled in jurisprudence that recantations are supposed to be frowned upon. Yes, sir. So it is necessary for a judge, before believing or taking a recantation as it is, to explain why he or she would rather believe the recantation rather than the earlier testimony. Pero sir, at the same time, the prosecutors are appealing the decision of the RTC to acquit. I'm wondering lang if that's at all possible kasi it is an acquittal. Can any side appeal an acquittal or can they only appeal a conviction? What does it say in the rules of court? No, the rules say that a decision of acquittal cannot be appealed. It becomes double jeopardy. Double jeopardy would set in that case. If it is a conviction, it can be appealed by the accused. But in this particular case, to be accurate, Ed, they're not appealing. They're just seeking for a reconsideration by the judge. Yes, sir. Of his own decision. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. I understand. So there's I suppose there's some nuancing between a motion for reconsideration and an appeal. Pero in this case po, so is it possible for the prosecutors to file an MR for versus an acquittal by a court? By the same court. They're not Yes, sir. appealing it to any higher court. So it's something that it is unusual, I would say, but it is possible. So it's now for the judge to deal with that motion for reconsideration. Okay. I asked that po kasi the lawyers of de Lima are saying it's already triple jeopardy. So basically po, it is not necessarily disallowed. It is not. As a matter of fact, it cannot also be
you have to understand that the earlier decision of the judge was declared by the Court of Appeals as void ab initio. So as if there was no earlier decision. So this would be the first, so to speak, this would be the first decision of acquittal. Okay, sir, what about the threat of the lawyers of DILIMA to pursue the prosecutors for what they call unlawful or wrongful prosecution? Is there such a case, and how do you substantiate that? Yes, that's possible. That's provided for in the revised penal code. But wrongful prosecution is possible or is advisable only if there is judgment by the trial court that there was no case at all, like it was purely a fabricated. In this particular instance, it is acquittal by reasonable ground or reasonable doubt. So it's just a quantum of evidence that the prosecution was not able to achieve. No, so that's the right, of course, but they might find it very difficult to expect or to get a conviction, because in this particular case, it's just reasonable doubt. That's what the RTC judge said. Okay. Maraming salamat for joining us this evening. Magandang gabi po sa inyo. Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng IBP, Integrated Bar of the Philippines. Thank you, sir. Sa ibang balita, patay ang backride ng isang motorsiklo sa Mandaue City, Cebu matapos siyang madisgrasya at pumailalim sa truck. Nasa frontline ng balita, si John Rua ng News 5 Visayas. Nagsisigaw at pinaghahampas ng rider na yan ang pinto ng trailer truck sa Mandaue City, Cebu dahil pumailalim sa truck ang kanyang kinakasamang backride. Nang bahagya pang umandar ang truck, muling sumigaw ang lalaki. Dito na lumuhod ang rider at sinubukang hugutin ang kanyang kinakasama. Lumapit na rin ang ilang motorista para tumulong. Sa tindi ng emosyon, ibinato ng rider ang kanyang helmet sa kalsada. Hindi na nakuna ng mga sumunod na eksena, pero naisugod pa sa ospital ang 26 years old na backride na si Giselle Beltran. Idineklara siyang dead on arrival. Kwento ng pamilya ni Beltran, ihatid sana siya ng kanyang partner sa trabaho. Pagdating sa kalsada ng AC Cortez Street, nag-U-turn ang motorsiklo. Sumenyes naman daw ang rider sa truck driver, pero hindi ito napansin dahil blind spot daw yan. Unang ikinulo ang driver pero pinalaya siya dahil walang balak magdemanda ang mga kaanak ng biktima. Sabi, sir, mura ko nawadan kulor akong kalibutan. Masama-sama akong lingaw-lingaw, sir. Akong anak akong makita. Masama-sama akong makita akong anak, sir. Ay, grabe ka, pinaggaon ako. Hiling pa nila sa mga otoridad magpatupad ng truck ban tuwing rush hour. Hindi naman nakuna ng pahayag ang kinakasama ng biktima. Sa ngayon, sinagot na ng kumpanya ng truck ang lahat ng gastusin sa pagpapalibing. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5, Visayas! Sa pulsa CCTV, magkakahiwalay na insidente ng banggaan. Gaya na lamang sa Camarines Norte, kung saan dalawang nasawi sa salpukan ng tricycle at ng ambulansya. Ayan at iba pang aksidente sa frontline report ni John Rawa. Makikitang dumaan ang isang tricycle sa intersection sa Labo, Camarines Norte. Nang biglang nabangga ito ng ambulansya, tumilapo ng ilang metro ang tricycle. Nasawi sa banggaan ng 58 taong gulang na babae at ang kanyang babaeng apong 4 na taong gulang. Sugatan naman ang tricycle driver. Ayon sa mga pulis, maghahatid daw sana ng 2 pasyente ang ambulansya. Nang masapul nito ang tricycle na dire-diretso lang daw ang takbo. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng ambulansya. Sa kuha namang ito ng CCTV sa Baguio City, kitang tumatawid ang jeep sa isang intersection.
Maya-maya, bigla itong nabangga ng isang pick-up truck. Agad namang rumisponde ang mga rescuer at binigyan ng first aid ang driver ng pick-up na nagkagalo sa katawan. Lumalabas na parehong mabilis ang takbo ng dalawang sasakyan nang magpang-abot sa intersection. Sa pool sa CCTV ang pagbangga ng motorsiklo sa railings o bakal na harang sa gilid ng kalsada sa Cebu City. Tumilapon ang rider at kanyang angkas. Agad bumangon ang babaeng angkas at humingi ng saklolo sa mga motorista. Dinala siya sa ospital at kasulukuyang inoobserbahan. Ayon sa mga tanod, lasing ang rider at nakatulog habang nagmamaneho. Sa San Fernando City, Pampanga, nakunan sa CCTV ang 78 taong gulang na babaeng tumatawid sa highway. Habang nasa pedestrian lane, nahagip siya ng rumaragas sa motorsiklo. Bumagsak ang senior citizen sa kalsada habang tumumba rin ang rider. Agad dinala sa ospital ang babae at maayos na ang lagay. Base sa investigasyon, pauwi na sana ang ginang galing simbahan ng mahagip ng motor. Nangako ang rider na sasagutin ang pagpapagamot ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline. Jan Arua, News 5. Hanggang dibdib na baha ang nanalasa naman sa Cebu City. Sa ilang karatig lungsod, ilang sasakyan pa ang lumutang. Nagbabalik si Jan Arua. Nagmistulang ilog ang lugar na ito sa Barangay Mabulo sa Cebu City. Abot hanggang dibdib ang baha na nanalasa sa lugar dahil sa pag-ulan. Sinuyod ng mga rescuer ang bawat kanto para ilikas ang mga natrap. Pinasuot ng life jacket ang mga inilikas lalo't may mga bata. Pati alagang hayop kinarga ng rescuer. Sa video namang ito, kita ang lakas ng ulan sa buong Cebu. Ang ilang sasakyan sa downtown Cebu, no choice kundi suungin ang baha. Pero ang kotseng ito lumutang na sa Talisay City. Sa drone video na ito, kita ang lawak ng kulay putik na tubig sa lungsod. Pati sa loob ng mga bahay, mataas ang baha. Humaharurot naman ang jeep na ito sa baha, kaya pumasok ang tubig sa isang ordinaryong jeep na puno ng pasahero. Sinuspindi ang klase ng panggabi sa pampubliko at pribadong paaralan sa Cebu City ngayong araw. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Mga kapatid, maganda sa maulang panahon dahil sa bagyong Krising na palalakasin din ang habagat. 625 kilometers ang layo nito sa silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay po niya ng lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at bugsong hanggang 55 kph. Pa west-southwest ang galaw ng bagyo sa bilis na 20 kph. Nagpapaulan na ito sa Kabikulan, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, Quezon, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa forecast ng Metra, bukas ay posibleng magpaulan na rin ang bagyong Krising sa Masbate, Romblon, Marinduque at sa Cagayan Valley. Posibleng bukas din ay isa na itong tropical storm at baka may nakataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa Cagayan at sa Catanduanes. Napapalakas din ng bagyo ang habagat, kaya may tsansang lumakas pa ang ulan sa kanlurang panig ng bansa, kabilang po ang Metro Manila. Sa Biyernes, posibleng maglandfall ang bagyo sa Cagayan o sa Babuyan Island. Pero ayon sa Pag-asa, pwede rin tumama ang bagyo sa anumang lalawigan sa Hilagang Luzon bago ito maging severe tropical storm. So Sabado naman ito tinatayang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong tagulan na at nagbabadya ang pagtama ng mga bagyo, binuksan na ang floodgate ng lungsod na diretso sa Manila Bay. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sandaling ulan lang, matinding baha agad ang resulta. Ito ang perwisyo lalo sa maraming kalsada sa Maynila tuwing umuulan ng malakas. Kaya kanina, nagdesisyon ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ang MMDA na buksan ang isang floodgate sa Ross Boulevard. Paghahanda na rin daw ito sa mga bagyong tatama sa lungsod. This will serve about 1 kilometer of drainage system from here to Top Avenue via Estero de Abad. Malaking kaluwagan ito. Ang habol namin, habang tulog kayo, nagbaha, hoping
Pag Bukang Liwayway, humupa na. Yun ang minimum goal namin. Naglagay din ng trash trap o harang sa paligid ng binuksang floodgate para sa mga basurang kasamang aanurin papalabas ng Manila Bay. Mano-mano itong kinukolekta ng mga tauhan ng MMDA at Manila LGU. Maliit yung capacity ng STP para i-process kaagad-agad yung pong tubig. Hindi kaya yung ng STP yung volume ng tubig na dumadating. Kaya po nagkakaroon ng imbudo na iipon muna sa mga karsada bago mailabas. Oras na magpatuloy ang mga pagbaha, nakahanda rin daw buksan ang mas malaking floodgate sa bahagi naman ng Remedyo sa Maynila. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Maynila, temporary o pansamantalang solusyon lamang itong binuksang floodgate. Kailangan pa rin kasi na isaalang-alang yung mandamos order ng Korte Suprema na dapat linisin ng Manila Bay sa tulong ng Sewerage Treatment Plant o STP sa lugar. Pero tingin ng Manila LGU, hindi na nito kinakaya ang volume o dami ng tubig. Kaya humihingi na sila ng saklolo sa national government para sa dagdag pondo. Paniniguro naman ng MMDA, isasara rin ng floodgate lalo sa panahon ng tag-init. Pwede namin lagyan ng yung movable na chain block lang, di ba Mayor? Tawag. Na maaalis siya kahit ng tao lamang na, at maiibalik. Like kung nyari wala namang ulan itong week na to, pwede namin isara muna para malinis yung tubig na ma-discharge. Pero bukod sa flood control projects, disiplina pa rin sa pagkatapon ng basura ang paulit-ulit na panawagan sa taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz tonight tayo. Kabi-kabilang bashing ang inabot ng content creator na si Jack Argota matapos daw niyang i-misgender ang trans actress na si Aura Briguela. Nagugat ang online issue nang punahin ni Jack ang paglalarawan kay Aura bilang her sa isang article. Agad pumalag ang admin ng FB page ni Aura sabay patutsada ng sa pagiging mabait na nga lang babawi, di pa nagawa, quote-unquote. Pumalag ang LGBT community dahil pambabastos daw ang pahayag na yan ni Jack. Nasundan pa yan ng ilan pang palitan ng post ng magkabilang panig. Bumati naman si Alden Richards ng happy 10th anniversary sa Aldab Nation. Say ni Alden sa kanyang ex-account, forever daw sa kanyang puso ang Aldab. Nagpasalamat din siya sa memories. Sa Itbulaga naman, nag-throwback ng ilang unforgettable Aldab moments. Nandyan si Alden at Maine Mendoza as Yaya Dab. May pa-teaser pang ibig tungkol sa secrets ng Kalye serye. Hintayin yan sa YouTube channel ng TVJ. Marami pa akong pasabog na chika kaya dyan lang kayo. Susunod, 15 staff at security personnel sa NAIA sangkot sa pagkawala ng mga alahas ng isang pasahero. Balas Press Officer Claire Castro naghain ng courtesy resignation. Mga senior citizens at PWD may 50% discount na sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3. At ang panggulat ng comeback ng Four of Spades. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Viral ang video ng sabunutan ng mga babae sa isang photo booth sa Hanoi sa Vietnam. Nanugod ng lokal ang mga turistang Korean nationals. Ang tagal daw kasi magpa-picture ng mga Vietnamese. Naawat naman sila ng mga staff ng photo booth. Iniimbisigan na po yan. Pinag-interesan naman ng mga airport personnel sa NAIA ang naiwan ng jewelry box ng isang pasero. Nang balikan ito ng may-ari, wala na ang mga alahas na nagkakalaga raw ng ₱250,000. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles.
Jewelry box na may lamang mga wedding ring, diamond necklace at mamahaling hikaw. Umaabot sa ₱250,000 ang halaga niyan na nawala ng pasaherong si Kimberly Nakamura sa NAIA Terminal 3 noong June 28. Nakabiyahe pa Singapore si Nakamura noong araw na yon, pero bumalik siya agad sa Maynila para hanapin ang jewelry box. Nakita ito ng mga tauhan ng paliparan pero wala na ang mga alahas. We backtracked the CCTV minute by minute. Identified all the personnel who touched and who saw the box, but none of them had the heart to surrender the item to the lost and found. Kabilang sa nagka-interes umano ang ilang tauhan ng mga airline at security personnel ng paliparan. Inabot pa ng higit 2 linggo bago na ibalik kay Nakamura ang mga alahas. Pero may gasgas at UP na ang kanyang wedding ring. Pati ang kanyang hikaw, posible raw na naibenta at naisanla ang mga ito. So it's heavily scratched. And sabi po ng security guard, hindi niya naman daw po balak isangla, but he wanted to keep it as remembrance. Aminado ang pamunuan ng Manila International Airport Authority na may pagkukulang ang mga sangkot. Nasa 15 staff ang balak sampahan ng administrative case ni Nakamura habang patuloy ang investigasyon ng Airport Police at ng DOTR. Unacceptable yung ganyan. No? Unacceptable yan. So we will get in touch with the passenger and a very thorough and swift investigation will commence starting today. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng mga airline kaugnay sa reklamo ng pasahero. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Naghain ng courtesy resignation si Palace Press Officer Claire Castro. Sa interview sa 105.9 True FM, sinabi ni Castro na ito na raw ay para bigyang daan ng direktiba ng bagong PCO Secretary Dave Gomez. Pinagutos kasi ni Gomez ang courtesy resignations ng lahat ng appointees sa PCO. Hanggat hindi naman tinatanggap ni Gomez, manatili pa rin sa Malacanang si Castro. Itinanggi naman ni Castro na may panawagan sa Malacanang na bumaba siya sa pwesto dahil sa kanyang tono sa pagsagot sa mga tanong ng media. Ang gusto lang naman nila sa akin kung ano yung totoo. On my part, mahirap naman po kasi na para mag-acting ako. Mag-acting-actingan ako sa kanila. So kung ano po yung akin at ano yung hawak ko na katotohanan, yun lang naman po yung ilalaban natin. 3 barko ng China ang umaaligid malapit sa ika-8 maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Sabay-sabay na naglayag sa dagat malapit sa Zambales ang mga barko ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at US Navy para yan sa ika-8 maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Kalahok dyan ang American destroyer na USS Curtis Wilbur at ang ating BRP Miguel Malvar, BRP Cabra at BRP Suluan. It enhances our ability to monitor our area of responsibility so that we can practice how to respond immediately when there will be a need to respond. Pero hindi pa man nagsisimula ang pagsasanay, may lumitaw na agad na mga barko ng China. Ayon sa Philippine Navy, isang Jiangdao-class corvette at isang Jiangkai-class frigate ng People's Liberation Army Navy ang sumalubong sa mga barko ng Pilipinas at Amerika. Hindi kita sa video, pero may kasama pa raw silang isang China Coast Guard vessel. Naobserbahan pang lumapit sa mga PCG vessel ang isa sa mga barko ng Chinese Navy. Tinatayang 3 to 4 nautical miles lang ang layo ng mga barko sa isa't isa. Pero kapansin-pansing tanging PCG vessels lang ang dinikitan ng China. Wala silang any activity na naka-interfere sa pagkandak po natin ng exercise. We were able to execute the exercise as planned and successfully. Sumabak din sa division exercise ang mga kasaling Navy at Coast Guard vessels. Pagsasanay ito kung saan nagsagawa ng iba't ibang formation ang mga barko habang naglalayag. Sama-sama na ngayong naglalayag ang mga barko ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ang US Navy sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Sakay kami ngayon ng BRP Miguel Malvar, ang pinakabago at magiging pinakamoderno ring barkong pandigma ng Pilipinas oras na makumpleto na yung mga kinakailangang armas at iba pang equipment na mailagay dito. Pinalipad din mula sa flight deck ng BRP Miguel Malvar ang Augusta Westland Helicopter para magsagawa ng maritime domain awareness at photo exercise. Sa kauna-unahan namang pagkakataon, sumabak din sa visit, board, search and seizure exercise ang Philippine Coast Guard. Sinubok dito ang kakayahan nilang harangin, halughugin at kumpiskahin ang mga barkong sangkot sa terorismo, pamimirata at iba pang iligal na aktibidad. Nagbabalita mula sa frontline,
Brian Castillo, News 5. Ninakaw ang ilang gamit ng singer na si Beyonce, kabilang ang computer drives na naglalaman ng mga kantang hindi pa nailalabas. Nangyari yan ilang araw bago ang kanyang concert sa Atlanta sa Amerika. Ayon sa police reports, binasag umano ang bintana ng rental car ng singer at natangay ang mga hard drive. Laman din nito ang ilang footage plan at setlist ng past and future concerts. Ninakaw din ang isang laptop, headphones at mga luxury na gamit. Tinutugis pa ang suspect. Susunod, rambulan at batuhan upuan ng dalawang grupo sa Davao del Norte sa pool sa video. Mga senior citizens at PWD may 50% discount na sa mga tren o mga train lines sa Metro Manila. At Cat's Eye member Sofia nagpaka-fangirl sa Los Angeles concert ng SB19. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nakauwi na sa bansa ang 8 tripulante ng barkong MV Eternity Sea na inatake sa Red Sea. Lumapag ang sinakyan nilang eroplano sa NAIA Terminal 1 ngayong gabi. Matatanda ang inatake ng rebeldeng grupo na Houthi ang kanilang barko noong July 7 at 8. Bago ang pag-uwi, bigyan sila ng tulong ng Overseas Workers Welfare Administration at ng Philippine Consulate General sa Jeddah, Saudi Arabia. Makatanggap din sila ng pinansyal na tulong mula sa Action Fund ng DMW, Emergency Repatriation Fund ng OWA at medical assistance mula po sa DOH. Meron din silang suporta mula sa TESDA at National Reintegration Network para sa pagbabalik nila sa kanilang mga pamilya. Nakakatanggap daw ng online threats ang Pasig Regional Trial Courts. Ayon po sa tagapagsalita ng Korte Suprema, sa email pinadala ang mga banta sa mga hukom. Iniimbestigahan na yan sa oras na ito. Nagpatupad na rin daw sila ng security measures para proteksyonan ng mga hukom at mga tauhan ng Pasig RTC. Hindi po dinetali ng Supreme Court ang pinag-ugatan ng banta. Pero matatandaan na Pasig RTC ang umahawak sa mga kaso ni na Pastor Apollo Kibuloy at dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go. Nagliparan ng mga upuan at bote sa rambol ng dalawang grupo sa Panabo, Davao del Norte. Ang ugat ng gulo, pinagtawa ng picture ng isa sa kanila. Ania sa Frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Umaatikabong pisikalan. Ang binansagang girl in red bagsak sa halamanan pero bumangon. May kinuhang bagay at namato. Nagmintis. Nilapitan siya ng lalaking nanulak sa kanya. Si ating gigil, idinaan sa sigaw at pandadaot ang galit. Tumalikod ang inasar. Si girl in red binato ng kaaway niya kaya muling nag-beast mode. Nagliparan ang mga upuan at mga basag na bote ng alak. Meron namang namagitan sa dalawang grupong nag-aaway. Gaya ni kuyang naka-black na pinakalma si ate. Pero pati siya nakatikim ng sabunot. Dito na umawat ang mga gwardya ng convenience store sa Panabo City, Davao del Norte. Paano at bakit ba humantong sa rambulan ang magkabilang grupo? Sa video, bago sila magkasakitan, nagkasigawan muna ang babaeng nakapula at ang isang lalaki. Ayon sa Panabo City Police, ang complaint nung isang gay sa area is kinunan siya ng picture nung isang babae na nakita din na nakapula sa nag-circulate sa social media. Tapos tinawanan. Napag-alaman ding nakainom sila. 5 sangkot sa gulo ang dinampot ng mga rumesponding otoridad. Sa huli, nagkaarigluhan din ang magkabilang panig. Yun nga lang, pinagbabayad sila ng establishmento ng 10,000 pesos na danyo sa mga nasira nilang gamit. Posible rin silang maharap sa reklamong alarm and scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.
Good news sa mga PWD at mga senior citizens na nagko-commute. Meron na kayong 50% discount kapag sasakay sa mga tren sa Metro Manila. Kabilang na rito ang LRT Lines 2 and 1, pati na po ang MRT Line 3. Yan ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglunsad niya ng programa sa MRT Santolan Annapolis Station. Naunang tinaas sa 50% ang diskwento para sa mga estudyante nito lamang nakaraang buwan. Yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens, ay talaga naman, kailangan ng tulong natin. Very limited ang kanilang income. Sa parehong event, inununsyo ng Pangulo na magagamit na ang mga Dalian train na binili mula sa China noong 2014. 48 bago na binili ng pamahalaan pero matagal na hindi nagamit dahil sa compatibility issues. Ngayong araw, 3 train sets na ang sinimulang ipagamit sa MRT-3 habang minamadali naman ang pag-ayos sa nalalabing Dalian trains. Abangan, lalaki sa Laguna, kakaiba ang paraan ng pag-test ng kinabit na CCTV. At ang bandang Four of Spades nag-reunion at naglabas pa ng bagong kanta. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Jenny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. From idol to fangirl, si Sofia ng global pop group na Cat's Eye sa simula at wakas concert ng SB19 sa Los Angeles. Special guest tonight. Oh my God. She's watching right now. Sofia from Cat's Eye. Sofia, where are you, Sofia? Sofia from Cat's Eye. She's there. Oh my God. Sofia, thank you so much. May pa-special mention pa ang SB19 para kay Sofia na nasa audience. Todo hiyawan tuloy ang fans. After niyan, nag-groovy rin ang SB19 at si Sofia sa backstage. Bukod kay Sofia, present din sa LA concert na Mahal 5 ang DJ producer at PhilAm na si Ian Usher. Isa siya sa mga producer ng kanta ng SB19 na Moonlight. After 7 years, ikaw at ikaw pa rin ang hahanapin. Ganyan ang hugot ng bandang Four of Spades sa bago nilang kanta kasama ang nagbabalik sa banda na si Unique Salonga. Tingnan natin ang gusto. Pagmasdan mo ng maigi. Makulay kong mundo. Mga tao sa paligid. Kahit minsa'y magulo. Yan ang kantang Aura. Malalim ang hugot niyan na tungkol sa pagpili at pagmamahal natin sa isang tao kahit gaano pa kagulo ang mundo. First song ito ng Four of Spades after 5 years. Unang kanta rin ito ulit ng banda kasama ang vocalist nilang si Unique na umalis sa grupo noong 2018. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, nakakatawa ang nahanap naming super dad mula po sa Laguna. Yan po si Tatay Randy. Hindi po siya kawatan pero isang ama na sobrang mapagmahal sa pamilya. Inikot niya ang buong bahay at tumastang magnanakaw para lang i-check ang sensor detector ng kanilang CCTV. May pagkakataong natatawa ang kanyang mga anak pero kailangang tiyakin ni Tatay Randy ang kanilang seguridad. Higit 2 million views na po ang video na yan sa TikTok. Sabi ng uploader, mahilig talagang magpatawa ang padre de pamilya.
Tingin ko, pwede naman niya i-test yun na walang t-shirt sa ulo eh. Ang tanong ko, t-shirt kaya yun? Ano ba iniisip mo? Ikaw talaga. Hindi, ano lang. Baka ano? shorts, di ba? Iba yung hugis. Oo. Ewan ko sa'yo, hindi kayo itsura ng shorts ko. Ayan yun. Paano ba itsura ng shorts mo, Bok? Huwag natin mag-usapan ng ganyan bagay. Teka, baka mamasista tayo dito. Okay, okay. Yung mga ganyang tinetest, yung mga ganyan na CCTV, yung mga, yung mga nangungupit sa refrigerator paggabi. Huwag na yan. Sige nga. Paliwas ito, hindi ginugutom eh. Yan po ang 45 minutong paghiwas malagang headlines. Bata at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Ed Lingao. Magandang gabi.